Tayo'y manalangin mga kapatid. Ama namin Diyos, buhay at makapangyarihan sa lahat. Ama, kami muling nagpapasalamat sa dakilang araw, pag-ibig at isang oportunidad, Ama, na kami ay binigyan niyo ng pagkakataon upang muli kami mag-aral sa inyong mga banal na kasulatan, Ama. Ama, sa umagang ito, Ama, ay kami muli ay mag-aaral at sana bigyan niyo ng bawat isa sa amin ng karunungan at sana bigyan niyo din kami ng gabay na sana ay aming maintindihan ng maayos ang bibigay na aral sa aming kapatid at gayon din po sa kanya na magbibigay sa amin, Ama. Ama, sa oras to ay amin pong binibigay ang aming sarili sa inyo, Ama. Sana po ay pagkalooban niyo po kami ng lakas ng loob sa pang-araw na pamumuhay. At Ama, nagpapasalamat din po kami sa mga biyayang natanggap namin sa nakarang araw. Sana, Ama, ay patuloy itong ipagkaloob sa amin habang kami ay nandito sa ibabaw ng lupa na nagkikibakad sa mundong ibabaw. Ama, madalangin ito sa puso po na pinapasalamatan at pinapabot sa tanging pangalan ng inyong buktong na anak, walang iba, aming Panginoon Kristo. So ang ating reading sa umagang ito, mga kapatid, ay natatapat sa 1 Samuel chapter 17, verse 1 to 16. At ito ang aking babasahin, mga kapatid, at inyo din akong susundan. Verse 1, ito ang nakasabi, "Ngayoy pinisan ng mga Filisteo ang kanilang hukbo upang bumakat, sila'y nagpipisan sa Soko. Nanuukol sa Huda at nagsihantong sa pagitan ng Soko at ng sa Azika sa Episdamil. At nagpipisan sa Saul at ang mga lalaki ng Israel at nagsihantong sa libis ng Ela at nagsihanay sa pakikipagbaka laban sa mga Filisteo. At nagsitayo ang mga Filisteo sa isang dako sa bundok at tumayo ang Israel sa kabilang dako sa bundok. At may libis sa pagitan nila at lumabas ang isang bayani sa kampamento ng mga Filisteo na nagngangalang Gulayat na taga Gath. Nang taas ay 6 na siko at isang dangkal. At siya ay mayroong isang turbanting tanso sa kanyang ulo at siya ay nasusuotan ng isang baluti sa katawan. At ang bigat ng baluti ay 5,000 siklong tanso. At siya ay mayroong kasuotang tanso sa kanyang mga hita at isang sibat ng tanso sa pagitan ng kaniyang mga balikat. At ang papuluhan ng kaniyang sibat ay gaya ng panghabi ng mga habi. At ang dulo ng kaniyang sibat ay may 6 na siklong bakal ang bigat. At ang kaniyang tagadala ng kalasag ay nauna sa kaniya. At siya'y tumayo at umiyaw sa mga hukbo ng Israel at nagsabi sa kanila, "Bakit kayo'y lumabas na nagsintay sa pakikipagbaka? Hindi ba ako'y Palisteo at kayo'y mga lingkod ni Saul? Pumili kayo ng isang lalaki sa inyo at palabayin niyo siya sa akin. Kung siya'y makalaban sa akin at mapatay ako, magiging alipin nga ninyo kami. Ngunit kung ako'y manaig laban sa kanya at mapatay ko siya, ay magiging alipin nga namin kayo at maglilingkod sa amin." At sinabi ng Palisteo, "Aking hinahamon ang mga hukbo ng Israel sa araw na ito. Bigyan ninyo ako ng isang lalaki upang maglaban kami." At nang marinig ni Saul at ng buong Israel ang mga salitang yaon ng Palisteo, sila nang lupaypay at natakot na mainam. Si David nga ay anak niyaong Patio sa Bethlehem, Huda, na ang pangalay Isai. At may 8 anak at ang lalaking yaon ay matanda na sa mga kaarawan ni Saul na totoong napakatanda sa gitna ng mga tao. At ang 3 pinakamatandang anak ni Isai ay naparoong sumunod kay Saul sa pakikipagbaka. At ang mga pangalan ng kanyang 3 anak na naparoon sa pakikipagbaka ay si Eliab na panganay at ang kasunod niya ay si Abinadab. At ang ikatlo ay si Sama. At si David ang bunso at ang 3 pinakamatanda ay sumunod kay Saul. Ngunit si David ay napaparoot parito mulat kay Saul upang pasabsabin ang mga tupa ng kaniyang
ama sa Bethlehem. Panguling bersikulo mga kapatid, at tumapit ang Filisteo sa umaga at hapon at humarap na ang 40 araw. Maraming salamat sa pakikinig mga kapatid. So bago natin tatawagin ang ating kapatid na magbibigay ng eksortasyon sa umagang ito, ay tayo muna magkakaroon ng exhorting hymn. Mga kapatid, ating inanda ating mapakinig at nawa ay handa tayong lahat. At tatawagin na natin si kapatid na Michael Alisna, siya magbibigay kapaliwanagan sa ating exhortasyon sa umagang ito. Magandang umaga mga minamahal na mga kapatid at sa ating mga kaibigan sa pangalan ng Diyos at ganoon din sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa muli mga kapatid, tayo na naman ay narito upang ating sariwain ang salita ng ating Panginoong Diyos at ganoon din ang pagsasaliksik natin sa ating mga sarili bago pa man natin tatanggapin ang iniwang panata ng ating Panginoong Jesucristo na walang iba kundi ang tinapay at ang bino. Alam natin mga kapatid na ito ay isang napakagandang pagkakataon sa bawat isa atin sapagkat nabibigyan na naman tayo ng pag-asa at pagkakataon na tingnan ang ating mga sarili kung tayo ba ay karapat-dapat sa pagharap sa ating Panginoong Diyos, ganun din sa pagharap natin sa hukuman ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang muling pagbabalik dito sa ibabaw ng lupa. Sa oras na ito mga kapatid, ang ating reading ay ating matutunghayan sa unang aklat ni Samuel, Kapitulo 17, versikulo 1 hanggang 16. At kung ating papansinin mga kapatid, ang ating eksortasyon ay nakapokus sa labanan ni David at ni Goliath. So,
Una mga kapatid, ano yung story ng reading natin sa umagang ito? At alam ko mga kapatid na ang David and Goliath ay isa sa pinaka popular na story in the Bible. So, ibig sabihin mga kapatid, ito ay halos alam na natin. Kaya mga kapatid, hindi ko na tatalakayin ng maigi kung ano ang pagkakasunod-sunod ng pangyayari sa awayan ni David at ni Goliath mga kapatid. Kundi bagkos, titingnan natin kung ano yung mga bagay na nakay David at kung ano yung mga bagay na nakay Goliath mga kapatid. At ihahambing natin ang dalawang ito mga kapatid at siya yung pagkukunan natin ng eksortasyon sa umagang ito. Unang-una mga kapatid, upang lubusan nating makilala si Goliath, ay atin munang tingnan kung ano yung mga qualities na nasa kanya at kung sino siya mga kapatid. Ano yung klaseng pagkatao si Goliath. Una, binanggit sa ating binasa kanina mga kapatid na si Goliath ay tinatawag na Palestine champion. O kung sa Tagalog mga kapatid, tinawag siyang bayani. Kung sa Pilipinas mga kapatid, meron tayong tinatawag na the People's Champ na si Manny Pacquiao, ay sa Palestine mga kapatid, meron din silang champion at ito ay si Goliath. At binasa rin natin kanina na siya ay nagmula sa Gath. At yung height niya mga kapatid ay may 6 cubit. At kung ito ay ihanay natin sa ating panahon ngayon, andun siya sa height na mga 9 mga kapatid, 9'6" yung height niya. At siya ay uncircumcised. At kung sinasabi nating uncircumcised, siya ay nalintulad sa salitang unbaptized mga kapatid. So si Goliath, meron siyang weapon. Ito yung mga weapon niya. Una, meron siyang helmet of brass, yung coat of mail, greaves of brass leg, target of brass shoulder, at yung spear and sword. So mapapansin natin mga kapatid, siya talaga ay isang tunay na mandirigma. Hindi siya nakikipagbaka ng hindi handa mga kapatid. So lahat ng mga pangangailangan ng isang tunay na mandirigma ay na kay Goliath. Bagaman si David naman mga kapatid, kung iambing natin ang kanyang sarili kay Goliath, si David ay isang ordinaryong bata na nagmula sa sinapupunan ni Jesse. So siya yung pinakabata sa 8 mga magkakapatid at siya ay isang pastor. Isang maliit na bata sapagkat siya ay bata pa sa pagkakataong ito mga kapatid. At siya ay nagmula sa Bethlehem. At hindi natin mai-deny na siya ay isang Hudyo at isang Israelita. So kung titingnan naman natin mga kapatid ang kanyang weapon, ay halos kabaliktaran sa weapon ni Goliath. So meron lamang siyang 5 bato, meron siyang sling, meron siyang shepherd bag, meron siyang lakas, at meron siyang pananampalataya. At higit sa lahat mga kapatid, nasa kanya ang ating Panginoong Diyos. Siguro mga kapatid, kung papansinin natin, kung wala ang ating Panginoong Diyos at wala ang kanyang pananampalataya, makikita nating luging-lugi si David kung ikukumpara natin sa kanyang pakikipaglaban kay Goliath. Bagaman mga kapatid, ganun na nga ang pagkakakumpare natin sa dalawang ito. Dahil ang Diyos ay na kay David mga kapatid, walang makakatalo kung nasa atin ang ating Panginoong Diyos. Ngayon, titingnan natin mga kapatid yung battlefield ng digmaan o yung awayan ni David at ni Goliath mga kapatid. At ang battlefield na ito ay magbibigay sa atin ng isang napakagandang eksortasyon pagkatapos ng ating pagpapaliwanag. So makikita natin mga kapatid na ito yung map ng yung Battle of the Valley of Elah. So kung mapapansin nyo, sa taas andun yung Israelite army position at andun sa baba naman yung Palestine army position. At ito mga kapatid ay dalawang bundok na magkaharap. So ang dalawang bundok na ito ay magkaharap, sa baba nito ay may umaagos na tubig mga kapatid. So merong nagdi-divide sa kanila. So ngayon mga kapatid,
kung makikita natin ang ating reading, ang strategy ng mga Palestine ay hamunin ang Israelites. Gusto nila ng one-on-one na laban. At hindi ba natin naisip mga kapatid na pwede naman siguro na sugurin na lang ng Palestine ang Israelites sapagkat may gulayat naman sila. At yung mga mandirigma nila ay makikita na naman natin na always prepared sila sa pakikipagdigma nito. Pero bakit hindi na lang nila sugurin ang Israelite mga kapatid? At bakit gusto nila ng one-on-one na labanan? Unang-una sa lahat mga kapatid, alam nila na kung ang laban ay one-on-one, nasa kanilang advantage kasi meron silang Palestine champion at yun ay si Gulayat. At alam nila mga kapatid na walang tutumbas sa height ni Gulayat na ito kung ikukumpara mo sa mga Israelites. Pangalawang aspeto mga kapatid, kung bakit hindi na lang nila susugurin basta-basta ang Israelites. Kasi nga, sabi natin kanina, dalawang bundok ito. At once na yung Palestine susugod sa Israelites na army, sapagkat yung mga army ay nasa itaas ng bundok, paakyat pa lang sila sa bundok, talagang tatalunin na sila ng Israelites. Ganon din ang Israelites mga kapatid. Hindi sila pwedeng basta-bastang susugod sa mga Palestine kasi nasa bundok din ang Palestine. Kung susugurin nila, luging-lugi mga kapatid yung mga nasa baba ng bundok. Kaya wala ni isa sa kanila ang pwedeng manalo sa pagkakataong yan mga kapatid kung sila ay susugod. Kaya ang gusto nila ay isa-isahan na lang mga kapatid. Bababa yung isa sa Israelites, bababa naman yung isa sa Palestine. Mamaya mga kapatid, titingnan natin yung significant ng map na ito. Pero bago pa man ang lahat mga kapatid, kung makikita natin sa mas malaki ang map, so yung lugar ng Gat na yan, kung maalala natin ay diyan tumakbo si Haring David noon nung hinahabol siya ni Saul. So, bigyan nating pansin mga kapatid ang challenge ni Gulayat sa Israel mga kapatid sa verse 8 ng ating reading. Aking babasahin mga kapatid, sabi niya, at siya'y tumayo at humiyaw sa mga hukbo ng Israel at nagsabi sa kanila, bakit kayo'y lumabas na nagsisihanay sa pakikipagbaka? Hindi ba ako'y Pilistyo at kayo'y mga lingkod ni Saul? Pumili kayo ng isang lalaki sa inyo at pababain ninyo siya sa akin. So yun yung challenge mga kapatid. Sabi niya na pumili kayo ng isang lalaki dyan. Ibaba niyo siya dito. So makikita natin yung confident ng Gulayat na ito mga kapatid na talagang siya yung mananalo sa digmaang ito. At ito mga kapatid ay ginagawa ni Gulayat paulit-ulit mga kapatid na lagi niyang hinahamon ang Israel. So papansinin natin mga kapatid, sa challenge ni Gulayat sa Israel mga kapatid, meron din naman siyang tinatawag nating condition. Yung condition niya, makikita natin sa verse 9, sabi niya, kung sila'y makakalaban sa akin at mapatay ako, magiging alipin nga ninyo kami. Ngunit kung ako'y manaig laban sa kanila at mapatay ko siya, ay magiging alipin nga namin kayo at maglilingkod sa amin. So yun yung condition niya mga kapatid. Sabi niya, kung matalo nyo ako, edi lahat ng mga Palestine, servant nyo na. So magpapakumbaba na lahat ng mga Palestine kung matatalo si Gulayat. Pero sabi niya, kung kayo naman ang mapatay ko yung inyong pinapadala dito, sabi niya, ay kayo na naman yung mag-serve sa amin. So yun pala mga kapatid, yun yung motibo nila kung bakit nila gusto ng one-on-one kasi masayang din naman mga kapatid yung mga army ng mga Israelites kung magdidigmaan lang sila, magkukubusan sila. Ang gusto naman pala nila mga kapatid, pag natalo yung isa sa mga Israelites na ito, ang lahat ng yun ay magsaserve na mga kapatid. Sila ay magiging alipin na ng mga Palestine. So, ganun din ang mangyayari pag natalo si Gulayat mga kapatid. Pero yung confident ng Gulayat na ito, naniniwala siya na mananalo siya mga kapatid. So yung challenge mga kapatid ay patuloy na nangyayari
sa versikulo 10 ng ating reading. Sabi niya, at sinabi ng Pilistyo, aking hinahamon ang mga hukbo ng Israel sa araw na ito. Bigyan ninyo ako ng isang lalaki upang maglaban kami. So patuloy mga kapatid yung paghahamon ni Gulayat. At alam din natin mga kapatid na ang paghamon ni Gulayat ay mayroong significant din sa ating buhay habang bilang mga mananampalataya. So ngayon mga kapatid, sagutin natin ang katanungan na ito. What is the meaning of Goliath's challenge and conditions for us? Kasi kung minsan mga kapatid, iniisip natin, yung labanan ni Goliath at ni David, pinaka-main lesson kasi dito, na si David, meron siyang Diyos, samantalang si Goliath walang Diyos, kaya nanalo si David. Pero anong part ng lesson na ito mga kapatid, titingnan natin ang ating sarili. Paano tayo napapasama sa story ito mga kapatid? Kaya kung titingnan natin yung challenge and condition, yung challenge mga kapatid, ito ay kumakatawan sa world challenge. Everyday mga kapatid na tayo ay nabubuhay dito sa mundong ibabaw, ay china-challenge tayo ng sanlibutan. Ano yung ibang klase, anong mga halimbawa mga kapatid ng world challenge? So yung mga friends natin, ninayaya tayo outside, gumawa ng kalukuhan, so china-challenge tayo ng sanlibutan. O meron tayo mga kapitbahay na ayaw natin, which challenge yun sa bawat isa sa atin. So lahat ng problema na nangyayari sa buhay natin mga kapatid, that is world challenge mga kapatid. At yun yung meaning ng pakikipag-challenge ni Goliath sa mga Israelites mga kapatid. At yung condition naman mga kapatid is the world condition. Kasi pag nagpatalo ka sa sanlibutan, magiging alipin ka talaga ng sanlibutan. Pero pag nanalo ka sa sanlibutan mga kapatid, hindi ka pwedeng maging alipin ng kasalanan. Tingnan natin mga kapatid, ano yung condition dito? Pag natalo tayo ng kasalanan mga kapatid, lagi na tayong gumagawa ng kasalanan at nagiging alipin na tayo ng kasalanan. Ito ay sinabi ng ating Panginoong Hesukristo mga kapatid sa John chapter 8 verse 34. Sabi niya mga kapatid sa John 8 verse 34, sinagot sila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. So kung tayo mga kapatid ay natatalo ng kasalanan at nakakagawa tayo ng kasalanan, always na tayo ay alipin na ng kasalanan mga kapatid. Ganon din yung nangyari, yung condition ni Goliath, 'di ba? Sabi niya, pag natalo ko kayo, sabi niya, magse-serve kayo sa amin. At alam natin mga kapatid na yung pagse-serve na yon ay talagang gagawa sila, tatrabaho sila para sa mga Palestine. At ganon din sa bawat isa atin mga kapatid. Kung always tayong nagkakasala, tinatalo tayo ng laman natin, yung lust of the eye, lust of the flesh, at yung pride of life, magiging alipin talaga tayo ng kasalanan mga kapatid. So, sabi niya naman, bagaman ganun nga yung pagkakasabi mga kapatid, even in verse 32, sabi niya naman dito sa John chapter 8 pa rin, sabi niya, at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. So ngayon mga kapatid, kung minsan nagiging alipin tayo ng kasalanan, actually naging alipin talaga tayo ng kasalanan noon na hindi pa tayo nabautismuhan. Pero nung nalaman natin ang katotohanan mga kapatid, sabi niya, ito yung magpapalaya sa bawat isa sa atin mga kapatid. Patuloy mga kapatid na nakakagawa tayo ng kasalanan, at patuloy din na nag-aaral tayo sa salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya paulit-ulit mga kapatid na nagiging alipin tayo ng sanlibutan at paulit-ulit din tayo na inilalabas sa pagkaaliping ito mga kapatid. So yung process na nangyayari sa buhay natin mga kapatid ay paulit-ulit. At masasabi nga natin, hindi nagkakamali si Haring Solomon nung sinabi niya mga kapatid na walang bagong bagay dito sa ilalim ng araw. At lahat ng mga nangyayari sa buhay natin ay paulit-ulit lamang mga kapatid. Even the cycle of the judges mga kapatid, ay paulit-ulit pa rin yung process.
Pero alam natin mga kapatid, in the New Testament, nagpakita ang ating Panginoong Hesus-Kristo na yung cycle ng pagpapaulit-ulit na pagkakamali ng tao at yung pagliligtas ng ating Panginoong Diyos ay puputulin na ng ating Panginoong Hesus-Kristo. Ang ating Panginoong Hesus-Kristo lamang ang puputol ng cycle na yon upang tayo mga kapatid ay mahiwalay na sa pagkakasalang ito at atin nga makukuha ang buhay na walang hanggan. So kung papansinin natin mga kapatid, sa challenge ni Goliath para sa mga Israelites, sabi niya sa verse 16, at lumapit ang Pilistyo sa umaga at hapon at humarap na 40 araw. So ngayon mga kapatid, ano ang significant ng verse na ito? Kasi kung papansinin natin, hindi man lang napapagod si Goliath mga kapatid na every day, in that 40 days, lagi niyang sinisigawan yung mga Israelites. Sabi niya, umaga at hapon. At kung papansinin natin mga kapatid, yung pagkakasulat sa English, ito ay morning and evening mga kapatid. So, paulit-ulit yung paghamon niya, yung challenge niya, at ito ay ginawa niya 40 days. At ano ang significant ng mga bagay na ito mga kapatid? When we say morning to evening mga kapatid, walang katapusang challenge sa bawat isa atin mga kapatid. Nagigising tayo morning, natutulog tayo evening. So yung oras na tayo ay gising mga kapatid, yan yung panahon na sinusubok tayo ng sanlibutan. Hindi naman siguro tayo sinusubok mga kapatid kung tayo ay tulog. Kaya yung oras na tayo ay gising mga kapatid, sinusubok tayo ng sanlibutan at hinihila tayo. Sinasabi ng sanlibutan, dito ka sa amin. Ikaw yung magiging alipin namin. At ito mga kapatid ay nangyari sa loob ng 40 days mga kapatid. At yung 40 days na ito mga kapatid, ito ay nangangahulugang trials and challenges sa buhay natin. Sapagkat sa Biblia, pag sinabi nating 40, ito ay laging kumakatawan sa pagsubok o sinusubok yung isang tao. Halimbawa na lang mga kapatid, sa panahon ni Noe mga kapatid, nagkaroon ng 40 days and 40 nights na ulan, isang napakalakas na ulan. At doon ay sinusubok sila, yung kanilang pananampalataya. Yung sa panahon ni Moses, nung umakyat siya sa Sinai, di ba nawala siya ng 40 days tapos hindi nakapaghintay yung di bumaliktad sila. So, sinubok sila doon, pero hindi sila nagtagumpay mga kapatid. Meron namang nagtagumpay. Sa Israel, yung sa wilderness naman, di ba merong 40 years doon na sila ay nanirahan sa wilderness dahil sa katigasan ng kanilang puso, dahil sa hindi sila sumusunod sa ating Panginoong Diyos. Hindi ba't sinubok din sila 40 years mga kapatid? At yung sa panahon ng Israel mga kapatid, sa panahon ng mga hukom, mayroong 40 years din doon, mayroong 40 days na hindi sila talagang kinubkob sila, natalo sila. Even yung paghahari ni Haring Solomon mga kapatid, 40 years. So bakit mga kapatid? Bakit napasali dito yung Solomon reign mga kapatid, yung 40? Bakit sinabi natin kanina, that is a challenge, ito ay kung minsan trial sa atin, bakit napasama yung magandang paghahari ni Solomon? Alam natin mga kapatid na ang challenge sa atin ay hindi lamang kahirapan, kundi pati ang karangyaan mga kapatid. Kung minsan, huwag nating isipin na dahil marangya ang tao ay nabibless siya. Kung minsan mga kapatid, yung karangyaan kung minsan ay pagsubok ng ating Panginoong Diyos. Baka sakali na sa karangyaan mga kapatid, makakalimutan natin siya. Sa kahirapan naman, baka yung kahirapan din naman, baka siya rin yung magbibitaw, yung nagiging trial sa atin, baka mabitawan din natin ang ating Panginoong Diyos. Kaya, even sa magandang buhay o sa masamang buhay mga kapatid na nangyayari sa buhay natin, that is a test pa rin sa atin. Kasi marami mga kapatid ang may magandang pamumuhay ngayon na ang iniisip nila mga kapatid that they are blessed ng ating Panginoong Diyos. At dahil sa blessing na ito na sinasabi nila, nakakalimutan na nila ang ating Panginoong Diyos.
So, ganun din mga kapatid sa panahon ni Jonah, bago magkaroon ng destruction sa Nineveh, binigyan sila ng 40 days para magbago. So yung 40 days na ito mga kapatid ay kumakatawan lagi sa challenges at problems ng buhay natin na siyang sumusubok sa ating pananampalataya na tayo ay huwag bumitaw bilang mga mananampalataya sa ating Panginoong Diyos na siyang naghihintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Ngayon mga kapatid, tingnan naman natin kung ano yung rason ni David kung bakit niya nilabanan si Goliath mga kapatid. Sapagkat napaka-importante din sa buhay natin mga kapatid na malaman ang part na ito sapagkat ito yung magiging rason din natin kung bakit tayo patuloy na lumalaban sa sanlibutan ito. Kung papansinin natin yung 1 Samuel chapter 17, verse 46 mga kapatid. Sabi niya, sa araw na ito ay ibinigay ka ng Panginoon sa aking kamay at sasaktan kita at pupugutin ko ang iyong ulo. At ibibigay ko ang mga bangkay sa hukbo ng mga Pilistyo at sa mga ibon sa impapawid. At sa araw na ito ay at mababangis na hayop sa lupa upang maalaman ng buong lupa na may Diyos sa Israel. So yung pakikipag-away ni David mga kapatid kay Goliath, hindi dahil sa mainit lang ang ulo ni David at hindi dahil natamaan yung ego ni David mga kapatid na yung pansariling ego mga kapatid, kundi ang pinupoint ni David kung bakit niya nilabanan si Goliath ay upang malaman ng buong lupa na may Diyos sa Israel. Gusto niyang patunayan na sa liit kong ito, matatalo ko yung malaking yan dahil may Diyos ang Israel mga kapatid. So ganun din pala mga kapatid, bakit tayo nagpapatuloy na maging mabuti dito sa mundong ibabaw? Hindi lang upang makita nila na ang bait-bait naman ni Joshua, ang bait-bait naman ni Michael. Hindi naman ganun mga kapatid, kundi upang makita ng mga tao na hindi mananampalataya na ang taong ito, ang babait nito kasi may Diyos sila. So malalaman nila mga kapatid na ang taong ito ay Christadelphian ito kasi ganito yung ugali niya. May Diyos ang taong ito mga kapatid. Yun yung gustong patunayan ni Haring David sa digmaang ito mga kapatid. Na kayo, wala kayong Diyos, kayong mga Palestine, wala kayong tunay na Diyos. Kami, meron kaming Diyos, kaya kaya naming talunin ang inyong champion. Yun mga kapatid, yung dahilan niya. Pangalawang dahilan niya mga kapatid, makikita natin sa verse 47. At sabi niya dito, at upang maalaman ng buong kapisanang ito na hindi nagliligtas ang Diyos sa pamagitan ng tabak o ng sibat, sapagkat ang pagbabakaang ito ay sa Panginoon at ibibigay niya kayo sa aming kamay. So una mga kapatid, di ba sabi natin kanina, ang first na rason ni David ay upang patunayan na sila na Israelites, meron silang Diyos. Ngayon mga kapatid, sa pangalawang rason ni David kung bakit niya lalabanan si Goliath ay upang patunayan niya sa kanyang mga kasamahang Israelites. Kasi yung mga kasama niyang Israelites, naghahanda na sila rin ng kanilang tabak, naghahanda na rin sila ng kanilang panlaban sa Palestine. Pero ang gusto niya mga kapatid, sabi niya, and all this assembly shall know that the Lord saveth not with sword and spear. So sabi niya mga kapatid, hindi natin kailangan ng sword, hindi natin kailangan ng spear, ang kailangan natin Diyos. Napakaliwanag mga kapatid na hindi yun naisip ng mga Israelites sa time na yun. Hindi yun naisip ni Haring Saul bilang hari ng Israel at dapat siya yung kaagapay ng ating Panginoong Diyos sa pagkakataong niyan. Hindi niya naisip mga kapatid na hindi tayo matatalo kay Goliath kasi mayroon tayong Diyos. Halos nakalimutan na ng bayan mga kapatid na even na sila ay parte ng bayan ng ating Panginoong Diyos, sila yung mga children of God, nakakalimutan nila minsan na meron pala silang Diyos. Meron pala silang
tagapagligtas sa digmaang yan. Pero dito mga kapatid, sabi ni David, ipapaalala ko sa inyo uli, meron tayong Diyos at hindi tayo mananalo sa pamagitan lamang ng sword at ng spear, mga. Sa buhay natin bilang mananampalataya, mga kapatid, kung gusto nating magtagumpay sa ating mga lakarin, hindi natin kinakailangan ng dahas. Hindi natin kinakailangan na manloko ng ating kapwa. Ang kailangan natin, mga kapatid, ay ang ating Panginoong Diyos. Wala tayong ibang kinakailangan sa buhay kundi ang ating Panginoong Diyos, mga kapatid. But sometimes in our life, naiisip natin sa ating sarili, I am great, I am intelligent, I am good, kaya kong labanan ang lahat ng mga bagay na ito sa pamagitan mismo ng aking sarili. But we are wrong, mga kapatid. Hindi natin kayang ang laban na ito kung tayo ay nag-iisa. Kailangan talaga natin ang ating Panginoong Diyos. Kaya mga kapatid, kung isa-summarize natin yung reason niya, sabi niya, that all the earth may know that there is a God in Israel. Second, all the assembly shall know that the Lord saveth not with sword and spear. Sa loob ng eklesia natin, mga kapatid, kinakailangan nating maging ilaw sa mga kapatiran natin upang maalaman ng bawat isa sa atin na may kaligtasan ang bawat isa. Pangalawa, mga kapatid, gawin natin ang kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos upang magliwanag tayo sa sanlibutan at makikita ng sanlibutan, mga kapatid, na ang mga taong ito ay may kinikilalang Diyos. Paulit-ulit nating sinasabi, mga kapatid, na ang illustration na ito ay paulit-ulit ko na rin ginagawa sa aking mga eksortasyon. Paano mo malalaman na ang isang Seventh-day Adventist ay isang Seventh-day Adventist nga? Malalaman mo na sila ay Seventh-day Adventist kung yung kanilang tindahan ay sarado every Saturday. Malalaman mo rin na sila ay Seventh-day kung hindi sila kumakain ng baboy. Ngayon, mga kapatid, paano naman natin malalaman na sila ay Katoliko? Malalaman mo na sila ay Katoliko pag dumaan sila sa simbahan, nagsa-sign of the cross sila. Malalaman mo na sila ay Katoliko pag meron silang mga suot na krus. Malalaman mo na sila ay Katoliko kung yung kanilang bahay ay may mga santo. Ngayon, mga kapatid, paano naman malalaman na tayo ay Christadelphian? Ano naman yung indication, mga kapatid, na pag andyan ka sa palibot, mga kapatid, masasabi ng tao, yan, Christadelphian yan. Hindi ba't napakahirap i-detect, mga kapatid? Lalong-lalo na kung palakad-lakad ka sa daan, mga kapatid. Walang makakasabi sa iyo na Christadelphian ka. Ang makakasabi lamang nito, mga kapatid, ay ang ating Panginoong Diyos. At alam natin, we are not here para ipakita na ganitong tao tayo sapagkat hindi sila yung magliligtas sa atin, kundi ang ating Panginoong Diyos at ang ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Nakikilala ang Christadelphian, mga kapatid, sa pamamagitan ng doktrina natin, sa pamamagitan ng katotohanan na pinanghawakan natin, sa pamamagitan ng pagiging tunay na mananampalataya at gumagawa ng kalooban ng ating Panginoon. Kaya nung tinanong nila, sabi ng mga tao na, andyan yung mga kapatid, sabi nila sa ating Panginoong Hesukristo. Yung question ng ating Panginoong Hesukristo, sino ang aking mga kapatid? Sino ang aking ina? Sabi niya. So, ganun pala, mga kapatid. Who are the Christadelphian? Malalaman mo lang na sila ay mga Christadelphian pag sila ay gumagawa ng kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kalakip nito ang katotohanan, mga kapatid, na nasa ating lahat. So ngayon, mga kapatid, kung titingnan natin, David and Goliath ay halos comparison lamang ng Edenic covenant, mga kapatid. The seed of the woman and the seed of the serpent. The truth and the sin, mga kapatid. Yung kasalanan at ng katotohanan, mga kapatid. So ito ay dumating sa panahon ni Jesus at sa kasalanan hanggang sa kamatayan, mga kapatid. At sa panahon natin ngayon, ito ay sa pamagitan ng sarili natin
at ng sarili natin uli. Sapagkat ang buhay natin mga kapatid, yung sarili natin, bakit ko sinabing sarili natin versus sarili natin? Kasi ang pinakakalaban natin kung minsan ay ang ating sarili mga kapatid. Yung sarili natin na hati bilang maka-Diyos at bilang makatao mga kapatid. Kung minsan, Saturday, Sunday, nagiging maka-Diyos tayo, nakakalimutan natin, in the following days, nagiging makasanlibutan na pala tayo. At huwag nating kalimutan mga kapatid na dapat manaig pa rin ang pagiging binhi ng isang babae mga kapatid o bilang binhi rin ng katotohanan mga kapatid sapagkat we accept o we claim ourselves na tayo ay mananampalataya kapatid ng ating Panginoong Jesucristo, anak ng Diyos. We should show mga kapatid our good attitude at yung good characteristic na gustong makita ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa atin mga kapatid. Ngayon, titingnan natin uli mga kapatid, the battleground. So sinabi natin kanina mga kapatid that the upper part, andun yung Israelite army and the lower part is the Palestine army position mga kapatid. What is the significance of our life mga kapatid? Sabi natin kanina, ang naghahati sa dalawang ito mga kapatid ay ang tubig. At ngayon mga kapatid, titingnan natin, asaan tayo sa pagkakataong yan mga kapatid. Bilang mga kapatid sa pananampalataya na tumanggap sa bautismo mga kapatid, once we are an Palestine army mga kapatid, tayo ay tumawid sa tubig na ito at naging Israelites army tayo mga kapatid. Tayo na tumanggap na ng bautismo ay naging kabilang sa mga mandirigma ng ating Panginoong Diyos. At ang kalaban natin mga kapatid ay ang kasalanan na nasa kabila ng ating buhay mga kapatid. Sometimes mga kapatid, we change our position in life. Even na tayo ay dumaan na sa tubig na ito mga kapatid na humahati sa dalawang parting ito mga kapatid, bumabalik ang tao sa kanyang old position. Nanawa mga kapatid ay hindi mangyari sa bawat isa atin. Na manatili tayo sa position natin as a children of our God at bilang kapatid ng ating Panginoong Jesucristo. Yun mga kapatid ay pinaliwanag na rin ni Apostol Pablo na wag nawang mangyari, sabi niya, na kung tayo mga kapatid ay gumagawa ng kasalanan at nagbago na, wag nawang maghari pa uli sa atin ang kasalanan. Sapagkat napakalungkot mga kapatid, ng isang tao na nagbago na ay bumalik uli sa kanyang position bilang taong makasalanan na hindi na kumikilala sa ating Panginoong Diyos. Kaya mga kapatid, yung lesson sa battleground na ito, pag tayo ay nasa position na ng Israelites army mga kapatid at sinubok nating pasukin ang Palestine position mga kapatid, matatalo tayo at mamamatay tayo mga kapatid. Hindi natin makukuha talaga ang buhay na walang hanggan. Pero kung inaalala natin lagi na tayo ay anak ng Diyos at mananalo tayo dahil meron tayong Diyos, maliligtas tayo mga kapatid. At kung tayo ay umalis sa hanay ng ating Panginoong Diyos mga kapatid, ito ay isang kamangmangan sa bawat isa atin. At nawa mga kapatid, sa ibinigay rin na study kahapon ng ating kapatid na Joshua, na kung iisipin naman natin mga kapatid, if we choose, kung tayo talaga ay isang wise na tao, mas pipiliin talaga natin ang buhay kisa sa kamatayan mga kapatid. At nawa mga kapatid, sa ating eksortasyon sa umagang ito, ay magkaroon ng tatak sa ating kaisipan, magiging ilaw sa bawat isa atin habang tayo ay nabubuhay dito sa mundong ibabaw. At sa pakikipagbaka natin sa sanlibutan mga kapatid, ay hindi ito pakikipagbaka sa ating sarili lamang, kundi ginagawa natin ito dahil upang makita ng tao na meron tayong Diyos, na kinikilalang Diyos mga kapatid, na siyang magliligtas sa bawat isa atin. Magandang umaga at salamat sa inyong pakikinig.
Maraming salamat kapatid na Michael Alisna sa pagbibigay ng napakagandang eksortasyon. Nawa sa ating mga narinig ay ating itong may tatak sa ating puso't isipan at ito ay ating magamit bilang mga servant ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. So sa pagpapatuloy, mga kapatid, tayo na idadako sa pinakasentro ng ating programa sa umagang ito, which is ang pagtanggap natin ng bino at saka tinapay. At bago natin tanggapin ang mga importanteng bagay ito, mga kapatid, atin munang babasahin ang ating banal na kasulatan bilang meditation, mga kapatid. In 1 Corinthians chapter 11, verse 1, ito nasasabi, maging tagatulad kayo sa akin, dagaya ko naman kay Kristo. Verse 23, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang binibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y pinagkanulo ay dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagpuputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagpuputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa tuwing gawin ninyo ito'y aking katawan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. At nang gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos ng makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisinom sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at tinaman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay, uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at uminom ay kumakain at uminom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. So bago natin tanggapin ang tinapay, mga kapatid, simbolo sa katawan ng ating Panginoon Kristo, ating munang hinilingin kay kapatid na Tristan Damaso ang siyang magbibigay panalangin. Tayo manalangin, mga kapatid. Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, Diyos na madalang ng langit at lupa, Diyos ng aming mananampalataya na sina Abraham, Isaac at Israel. Muli, Ama, nagpapasalamat kami sa mga oras na ito na kami muli nakapagtapos sa iyong pag-aaral, sa aming pag-aaral sa iyong banal na salita. Naway aming natutunan sa umagang ito, mga kapatid, naway ito niyong tatak sa aming puso't isipan upang magamit namin sa pagbabalik ng aming Panginoong Kristo. At bago pa man namin tanggapin ang tinapay, Ama, nawa ito niyong basbasan at ganun din po sa magsitanggap. Ito ang dinalangin sa pangalan ng bugtong na anak na walang iba kundi aming Panginoong Kristo na aming tagapamagitan at tagapagligtas. Amen. At alam natin, mga kapatid, na hindi sapat ang tinapay. So ang magbibigay ng panalangin para sa bino ay hilingin natin kay kapatid na Michael Donato. Tayo manalangin, mga kapatid, kaibigan. Diyos na dakil at makapangyarihan sa lahat, Ama, kami muling lumalapit sa iyo at nagpapasalamat na sa oras na ito ay amin natapos ang aming gawain. At muli, Ama, alam namin na hindi sapat ang tinapay kung walang bino. Narito ang bino sa aming harapan, Ama, na siya aming tatanggapin, na siyang sumisimbolo sa katawan ng iyong buktong na anak. Bago namin ito tanggapin, Ama, nawa ito ay basbasan at gayon din ang bawat isa na magsitanggap nito. Ang dalangin ito, Ama, ang pinapabuot mo sa iyong buktong na anak na may tagapamagitan at paligtas ni Kristo. Amen. So kung tapos po lahat, mga kapatid, ay maraming salamat sa nagbigay ng panalangin pa sa tinapay at bino. At bago tayo dadako sa anunsyo, mga kapatid, ay tayo muna ikakanta ng isang himno. Behold the amazing gift of love.
So, tayo na ay dadako sa anunsyo. So, next Sunday mga kapatid at kaibigan, ang magbibigay ng programa o eksortasyon ay from Bataan Iglesia. At saka ang presider doon ay bibigay ni Gisrel Inocencio. At saka ang magbibigay ng eksortasyon ay si kapatid na Richard Niego. O baka may gusto pa kayong i-announce? Additional announcement. Magkakaroon po tayo ng Sunday School Festival mamaya ng as early as 1:30 p.m. So, welcome ang lahat ng gustong manood sa Sunday School Festival mamaya. At kung wala na mga kapatid, ay tayo na po idadago sa ating closing hymn. Jesus put this song into our hearts. Jesus put this song into our hearts. It's a song of joy no one can take away. Jesus put this song into our hearts. Jesus taught us how to live in harmony. Jesus taught us how to live in harmony. Different faces, different races, He made us one. Jesus taught us how to live in harmony. Jesus taught us how to be a family. Jesus taught us how to be a family. Loving one another with the love that He gives. Jesus taught us how to be a family. Jesus turned our sorrow into dancing. Jesus turned our sorrow into dancing. Changed our tears of sadness into rivers of joy. Jesus turned our sorrow into a dance. Tayo ay dadako sa panghuling panalangin mga kapatid. Tayo ay manalangin. Ama namin Diyos, bait makapangyarihan sa lahat. Ama, kami muling nagpapasalamat dahil kami po yung ginabayan sa mga oras to, Ama, na kami po ay tagumpay na nakapagtapos ng isang programa, Ama, na uukol sa inyong mga salita. Nawa, Ama, ang mga salitang aming napakinggan sa umagang ito ay tumatak sa aming puso't isipan. Siya ay maging sandata namin habang kami ay nakikibaka dito sa mundong ibabaw. Ama, ay sana pa patuloy po niyo po kaming pagkalooban ng pag-ibig at gabay sa mga susunod pang araw, Ama. At tulungan niyo po kami, Ama, na kami ay mailayo sa anumang kaasing kapamakan, Ama. Sa mga kapatid namin, Ama, na hindi nakasali sa mga oras nito, sana ay sila inyong gabayan na sa susunod mga araw, sa susunod na linggo, Ama, na kami muli ang magkatipon, di man physical, kundi sa virtual, Ama, ay sana sila ay aming makasama at mag-aaral sa inyong mga banal na kasulatan, Ama. Sa pansamantalang paghiwalay namin, Ama, ay sana po, Ama, ay sa aming pang-araw-araw na pumumuhay ay inyo po kaming gabayan at nawa, Ama, ang mga gabay na ito ay siyang papatuloy sa amin habang kami ay namumuhay dito sa mundong ibabaw. At kami, kalakip ito, Ama, ay ang kapatawaran sa aming nagagawang kasalanan sa pang-araw-araw. Ama, ang mga dalangin totoo, puso ko na yung pinapasalamatan at pinapabot sa tanging pangalan ng inyong bugtong na anak, walang iba, Panginoon Jesucristo. Amen.